Ano ang nangyari kay Dennis Da Silva? Bakit ang dating sikat na matini idol na minsang napapanood sa mga pelikula at That's Entertainment ay nauwi sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa kasong rape at child abuse? At makalipas ang mahigit 2 dekada, ano na ang naging buhay niya sa loob ng kulungan? Sa video na ito, balikan natin ang kanyang pagsikat, pagbagsak at kontrobersya. Noong dekada 80, sumikat si Dennis Da Silva bilang bahagi ng That's Entertainment sa ilalim ni Kuya Germs. Naging bahagi rin siya ng mga pelikulang Ninja Kids at Captain Barbell. Dahil sa kanyang hitsura at talento, malaki sana ang potensyal niya sa showbiz. Naging malaking dagok kay Dennis ang hiwalayan nila ni Rufa Gutierrez. Nagkakilala sila noong pareho silang artista sa That's Entertainment at dahil parehong sikat noon, naging isa sila sa mga pinag-uusapang young couples sa showbiz. Ayon sa mga lumang ulat, naging malaking hadlang sa kanilang relasyon ang pagtutol ng pamilya ni Rufa, partikular ng kanyang ina na si Annabel Rama. Sa huli, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Para kay Dennis, naging isa umano ito sa pinakamalaking dagok sa kanyang buhay. Labis siyang nasaktan at dumaan sa panahong naging miserable ang kanyang buhay. Sa halip na agad makabangon, napalapit siya sa bisyo at droga. Unti-unting nawala ang kanyang mga proyekto at bumagsak ang kanyang karir. Mula sa dating sikat na matinee idol, nagsimula siyang mawala sa spotlight at tuluyang nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Pero noong 2002, tuluyang nagbago ang lahat para kay Dennis Da Silva. Ang dating matinee idol na minsang hinahangaan sa telebisyon at pelikula ay naaresto kaugnay ng mga kasong panggagahasa at child abuse laban sa 14 anyos na anak ng kanyang dating live-in partner. Umabot sa 15 counts of rape at 4 counts of child abuse ang naging kaso laban sa kanya. Dahil dito, nagsimula ang isang napakahabang proseso ng paglilitis na umabot ng halos 2 dekada. Sa loob ng mahabang panahon, nanindigan si Dennis na hindi siya nagkasala at itinanggi ang mga paratang. Nagkaroon din ng depensa tungkol sa umano'y relasyon nila ng biktima, ngunit hindi ito tinanggap ng korte. Matapos suriin ang mga testimonya at ebidensyang iniharap sa paglilitis, dumating ang mabigat na desisyon noong February 2020. Nahatulan si Dennis na guilty sa 15 counts of rape at 4 counts of child abuse. Para sa mga rape conviction, ipinataw sa kanya ang reclusion perpetua kasama ang pagbabayad ng civil indemnity at iba pang danyos sa biktima. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, ang 14 years old na biktima ay inilagay sa pangangalaga ng DSWD para sa kanyang proteksyon at kapakanan. Sa isang iglap, ang dating pangalan na nakikilala sa showbiz ay tuluyang naugnay sa isang napakabigat na criminal case at ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Mula sa dating matinee idol, naging sentro si Dennis Da Silva ng matinding pambabatikos dahil sa bigat ng kanyang kaso. Maraming netizen ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya, lalo na dahil menor de edad ang biktima. Habang nakakulong si Dennis, ibang buhay naman ang hinaharap ng kanyang mga anak sa labas. Isa sa kanila si Faith Da Silva na 2 taong gulang pa lamang nang maaresto ang kanyang ama. Lumaki siyang halos walang presensya ni Dennis at kalaunan ay kinailangang harapin ang bigat ng pagkakaroon ng isang amang nakakulong dahil sa isang napakabigat na kaso. Noong bata pa siya, inamin ni Faith na nakaramdam siya ng hiya at hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Pero habang tumatanda siya, natutunan niyang tanggapin ang realidad at higit sa lahat na ang kasalanan ng kanyang ama ay hindi niya kasalanan. Sa halip na hayaang sirain siya ng nakaraan ng kanyang pamilya, pinili ni Faith na bumuo ng sarili niyang pangalan at karera sa showbiz. At dumating ang isang mahalagang sandali noong 2023. Matapos ang mahigit 2 dekada, muling nagkita sina Faith at Dennis. Kasama ni Faith ang kanyang kapatid na si Silas at nagkaroon sila ng pagkakataong makipagkita sa kanilang ama sa loob ng kulungan. Para kay Faith, hindi ito simpleng pagbisita. Mahigit 20 years silang hindi nagkita ng personal. Isang anak na lumaki nang wala ang kanyang ama at isang ama na hindi nasubaybayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Naging emosyonal ang kanilang pagkikita. Nagyakapan sila at nag-usap tungkol sa kanilang buhay. Ayon kay Faith, kinamusta siya ni Dennis tungkol sa kanyang trabaho, kalusugan at pamilya. Para sa kanya, parang naramdaman niya sa unang pagkakataon ang ordinaryong pag-aalala ng isang ama para sa kanyang anak.
2 oras lamang ang inilaan para sa kanilang pagkikita pero naging napakahalaga nito. Sinabi rin ni Faith na napatawad na niya ang kanyang ama. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay paraan upang hindi na siya mabuhay ng may galit at sama ng loob. Para kay Dennis, naging napakalaking sandali rin ang reunion. Matapos ang mahigit 2 dekada na hindi normal na nakasama ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap at mayakap sila. Bago matapos ang kanilang pagkikita, iniwan niya sa kanyang mga anak ang mensaheng mag-ingat sila at mahal na mahal niya sila. Pero pagkatapos ng reunion, bumalik pa rin ang realidad. Kailangang bumalik ni Dennis sa kanyang buhay sa loob ng kulungan, habang si Faith naman ay bumalik sa kanyang sariling buhay at career sa labas. Habang tumatagal ang kanyang pagkakakulong, sinabi ng kanyang pamilya na marami raw nagbago kay Dennis. Mas naging relihiyoso at mas tahimik siya at mas binigyang halaga ang pananampalataya. Natuto rin siyang mamuhay ng may mas maraming disiplina at gamitin ang panahon sa loob ng kulungan para pag-isipan ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. Ayon sa mga pahayag ng kanyang pamilya, malaki rin ang pagbabago sa kanyang pakikitungo sa mga anak. Nang muli niyang makausap sina Faith at Silas, naging mas maalalahanin siya at ipinakita ang kagustuhang magkaroon muli ng magandang relasyon sa kanila. Ngunit kahit sinasabing nagbago na siya bilang tao, hindi nito binubura ang kanyang conviction o ang pinsalang dulot ng kanyang mga naging krimen. Sa huli, ang kwento ni Dennis Da Silva ay tungkol sa isang napakalaking pagbabago. Isang dating batang artista na may magandang kinabukasan, isang career na minsang nasa spotlight, isang buhay na kalaunan ay napuno ng kontrobersya, isang criminal case na humantong sa conviction, at isang pamilya na kailangang mabuhay sa gitna ng lahat ng iyon. Hindi na mababago ang kanyang nakaraan, hindi na maibabalik ang kanyang dating career, at hindi rin maibabalik ang mga taon na nawala habang siya ay nakakulong. Pero ang kanyang kwento ay nagpapakita kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto ng mga desisyon ng isang tao. Ang isang career ay maaaring magsimula sa simpleng pangarap, ngunit maaaring tuluyang magbago ang direksyon ng buhay dahil sa maling mga desisyon at mabibigat na problema. At ang pinakamalaking epekto ay hindi palaging nararamdaman ng taong gumawa ng desisyon. Minsan, ang pamilya ang kailangang magdala ng bigat. Minsan, ang mga anak ang kailangang sumagot sa mga tanong na hindi naman nila ginawa. At minsan, makalipas ang mahigit 2 dekada, isang yakap lamang ang maaaring maging simula ng isang bagong chapter. Iyan ang naging kwento ni Dennis at Faith Da Silva. Isang ama na matagal nang nakakulong, isang anak na lumaki nang wala siya, at isang reunion na dumating matapos ang mahigit 20 years. Pero nung nandun na ako, it felt so different. Parang it was meant to happen talaga. Yeah. Na feeling ko bata ako. Oo. Feeling ko talaga oo. parang bata ako na Faith, na longing for him. And finally, when I was able to hug him, dun ako naiyak talaga. Yeah. Dun ako naging emotional. Kasi para siyang puzzle na saktong-sakto. Binless talaga ako ni God sa tamang panahon.